outside world, Kuya Pasoy! Dali! So, nandito ka pa rin pala. Nasa teritoryo ko kayo. Baka kung anong magawa ko sa inyo. Kuya Pasoy, na po muna. Short time na ako dito. Dahil nakahanap na ako ng racket bilang kargador sa Kali 8. Do you have a plan yet? Kung paano mo paghihiwalay ang mommy at daddy ko? Pwede natin palabasin na naipahamak ka ni Charlene. Basta dito ka lang at huwag kang aalis. Always check your phone. Tatawag ako sa'yo. Look! Bro, sorry sa lahat. Kaya kayo, iwas na sa kung ano at kung sino ang pwedeng makapagpahamak sa inyo. Anak! Ma? Sakay na sa loob ng auto. Ba't ganyan yung itsura mo? Marami pa namang ibang trabaho dyan eh. Di nyo alam kung gaano kagaling tong pinakawalan nyo! Saan ba nakakaya ka? Sige na nga, it's a prank! Ito naman! So natanggap ka nga. Hindi ko lang matutulungan si tatay sa mga gamot niya. Papag-aral ko rin yung sarili ko. Di ba yun ang kaaway ni Princess? Huwag saan ako malasin, Lord. Hello? Wait, what's happening? Hindi ko naman alam na mawawala siya agad. Ano nangyayari? Ibalik mo na ligtas ang anak ko. Well, welcome to your vacation! Ang alam nila, nawawala si Libby. Dahil dyan, magsisimula na ang tago-tagoan. Scott! Ay! Cellphone ko yan! Ano ba? Yung cellphone ko! Ay! Ma, 9 friends na natawagan ko. Lahat sila hindi pa nakakausap si Libby. I'm waiting for Ava to return my call. Eh si Charlene, hindi pa tayo binabalikan. Hindi ko na nga rin siya makontak eh. Pinatayan ka na ng phone. Hindi naman, Ma. Natatakot kasi sa kapabayaan niya. Namumuro na sa akin yung asawa mo, ha? Hello? Hello po, Tito. Ava? Yes, thanks for calling. Yes po, tungkol saan po to? No, I just wanna know kung kasama mo si Libby ngayon. No po, bakit po? Nagkahiwalay kasi sila ng mami niya sa Kali 8. Hindi ko na siya makontak eh. Nagkausap na ba kayo today? Nako, Tito, yun nga eh, hindi pa nagre-reply sa akin. Tinanong ko kasi siya kung alam niya na nakalaya na si Xavier kanina. Nakalaya na kanina si Xavier? Teka, baka doon naman nagpunta. O sige, Ava. Thanks for calling, ah. Appreciate it. Okay, thank you, Tito. Oh, saan ka pupunta? I'll just update you, Ma. Xavier. Siya at saka na ako, pinoprotektahan lang kita. Hindi na ako papayag na mapahamak ka muli. Ganito ko kasi yung paramdam ko na ng mga unang araw ko ng city jail. Hindi ko kayo mayakap kung gusto ko. Napakarami yung bawal. Ramdam na ramdam ko rin na may nali sa buhay ko. Bro! Xavier! Bro, kwento naman tayo. Catch up lang. Ay, Lola Julio, okay lang po ba? Diyan lang naman po sa labas, mabilis lang po. Sigurado, na-miss rin naman ni Xavier lumabas. Akin na yan. Yung gala. Oh, ba't ganyan mukha mo?
First day mo pa lang sa outside world, hindi sa loob ng city jail. Alam mo, may bibigay na lang ako sa'yo. Samahan mo ako. Doon lang sa may kotse. Baka mamaya illegal na naman yan. Winawarningan na kita. Illegal nga. Illegal sa lolo mo. Ang dami ko kasing utang sa'yo, bro eh. Ang dami ko ding na-miss. Pero, ito, ayokong ma-miss to. Tara na, dali. Tara, Xavier. Bro, bilis. Ah, tita. Ma? Anak! Ma! Bro, tara na. Baka mamaya makita pa tayo ni Lolo Julio. Tara. Bilis, dali. Sorry po kanina, hindi ko kayo nalapitan, ha? Alam ko doon yun, anak. Mahirap namang sumukay sa lolo mo. Alam mo, kinukulit ko na ang Diyos ng mga dasal para dyan. At mangyayari yan, alam ko. Tingnan mo nga, nakalaya ka na. Salamat talaga, ma. Salamat po. Ngayong nakalaya na tayo, bawiin natin ang mga nasayang na panahon. Dito lang din ako, bro, para sa inyo ni tita.